Hey everyone, welcome to Simply Happy channel. And for today's video, ang pag-uusapan natin is about parenting. So, merong kasing specific na tanong 2 weeks ago, yung mga pinsan ko, pag-usapan namin itong magpipinsan, about sa kung yung pag-worry mo ba sa anak mong babae and sa anak mong lalaki ay parehas lang. So tinanong nila ako about that. And sabi ko, syempre, oo, parehas lang yung worries ko para sa kanila. Kung meron man akong anak na babae. Pero yung tanong na next na, sige, parehas yung worry mo sa kanila. Pero dahil sa si Gian nag-aaral sa Amerika, and we all know na mas safe dito sa Japan compare sa Amerika. So kung may anak ka na babae, papayagan mo din ba siyang mag-aral sa Amerika? So ang sagot ko doon nung time na yon ay hindi. Kasi feeling ko pag babae and lalaki, medyo magkaiba sila ng build, and that is true naman na physically yung lalaki, they are more stronger and then they can protect themselves more compared sa girls. And also emotionally, mas emotional yung babae. So feeling ko parang mas fragile or mas mahirap kung isisend ko, hayaan kong mag-aral sa Amerika yung anak ko na babae. And si Gian parang feeling ko okay lang siya. Ganun. Parang ganun yung sagot ko. Pero sabi nga ng pinsan ko, shout out kay Dico Ariel, sabi niya, that's double standard. And I believe in that. I agree with what he said na double standard yon. Well, that is true, and napag-isipan ko talaga for a week, pinag-isipan ko kung ano nga ba yung sagot ko, kung ganun nga ba talaga yung decision ko, though inside my heart then I believe na magkaiba yung build ng lalaki sa babae. Pero kung may anak akong babae at nagsabi din siya sa akin na, Mommy, I wanted to study in the States, so papayagan ko din pa siya. So ngayon, inisip ko for a week, ganun nga ba talaga yung answer ko? And saan ba yung, bakit ko ba si Gian pinayagan na mag-aral doon? So, na-realize ko na as a parent, and yung parenting ko kay Gian, hindi ko kasi ina-ask yung question kung mag-aalala ako sa kanya o hindi. O kung, of course, nag-aalala ako, and that's a normal thing as a human being and as a parent, yung pag-aalala natin. Pero yung question, yung sa pagpapalaki sa kanya, yung question ko palagi, hindi is about mag-worry ba ako sa kanya o hindi. Yung question ko palagi is about, is this God wants for him? Ito pa yung gusto ni Lord para kay Gian. Gusto ba ni Lord na mag-aral siya sa Amerika? So kung meron din akong anak na babae, ganun din yung magiging tanong ko doon. Hindi ko tatanungin kung mag-worry ako sa kanya o hindi. Yun yung tatanong ko palagi. Is this what the Lord wants for them? So, let me explain. Okay? So, let me explain. So, example, etong pag-alis ni Gian at pag-aral niya sa US, of course, meron akong worries dyan. So, when Gian was 14 pa lang, sinasabi niya na sa akin to na he wanted to study in the States. And ako, hindi ako panatag doon. Hindi ako sure kung yun ba yung gusto ni Lord para sa kanya. And kung yun yung gusto ni Lord para sa kanya, bakit ko pipigilan, diba? So, for many years, especially nung 2 years after niyang mag-graduate ng high school, before pa siya mag-graduate ng high school, so pinagpipray na namin kung ano yung will ni Lord para sa kanya. So we prayed and prayed for it about 2 years, and then just last year, yung prayer na yon had an answer. So ang answer ni Lord is yes, you can go. So paano namin nalaman na yun yung answer para sa kanya? So pinagpray nga namin to, and then we read the Bible. I asked the Lord for confirmation, and yung number 1 na prayer ko is that He gives me peace of heart, peace of mind, na payagan ko siya, inahiyaan ko siyang mag-aral doon. And then second, we see the opportunity. So the Lord's reveal the circumstances that this is the path that Gian has to take because like he opened doors. So last year, meron siyang nakuhang scholarship sa isa sa mga schools doon. Tapos yung mga hindi namin kaya na i-afford na pera na kailangan kong ilabas, nakapag-loan kami doon. In a way, naging easy yung process para sa amin. And even the papers, the documents, the visa that he needs, it was approved in 3 weeks kasi kailangan na niyang mag-enroll the next semester. So, even yung pamasahe niya, merong nag-provide. So, my tita, si Tita Grace, shout out kay Tita Grace, siya yung nagbigay ng pamasahe na unexpectedly para sa akin and even para kay Gian. So, at that time, I really felt, and even until now, again, it's very clear na this is the way he has to go. So, even super sad ako, and yung sadness ko talaga, hindi ko ma-explain to the nth power na I have to let go of my only child. I have to do it because I felt na this is what the Lord wants for him. Yung point ko dito, bakit ko siya sinishare? Kung parenting ko pala, yung question ko is always not if I'm worried about him. My question is always, is this what
the Lord wants for him. So, yun lang. Sana naintindihan niyo yung explanation ko. So, yun lang yung pinopoint ko dito. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog.